Hello guys, magandang hapon po sa inyo lahat and welcome back to my channel. So, andito naman po ulit tayo sa farm. Tayo yung bundok, tayo yung traktora, at may bago na naman po tayo laruan. Kung narinig nyo yung tumutunog ngayon, yan po yun. So, ito guys reveal. Kaya meron po tayong mini Yombo or backhoe. So, maliit po lang yan para laruan pero malaking tulong po yan para dito sa farm magagamit po natin. Mga pagbubunot ng mga ugat ng puno na naputol natin, hindi natin makuha yung ugat. Mga bato na malalaki. Yan na hindi natin mabuhat mag-isa. So, pag ginamitan natin ito, kayang-kaya na po natin haputin yan. So, ito actually guys, nakukuha lang to nung Sunday. So, si Takedas-san po bumili nito, hindi po ako. So, bigla niya na lang akong tinawagan. May inalok daw sa kanya na backhoe. Kaya po yan, hindi po daw ginagamit, nakalagay lang po daw sa parking. So, naging problema lang nito, battery. So, yun, pinalta ko ng battery. May dinala ako ngayon na iba. And again, kung makikita nyo po, ayan po, luma-luma po yan. Pero, ang mahalaga po dyan ay gumagana, guys. So, yung upuan niya sira din. Baliktarin ko lang ang camera, guys. Okay guys, so tulad ng sinabi ko, ayan po, wala na po siyang upuan. So gagawa natin ng upuan yan. Meron na tayo nakuwang isang upuan dito. Bigay sa atin ng pinagbilihan yan. Kasi meron silang yung kurumaya o yung talyer. So ito galing doon sa isa kanila. So gagawa natin ng bracket para maipit natin dito yan. So gagawa natin ng paraan guys para iayos natin yung upuan na yan dyan. So, pag-aariin natin. So again, ayan po. Ang battery niya na yun. Pero kahit charge ko, ayaw na magkarga. Totally patay na. Buti na lang, meron ako isang spare na battery sa bahay. Chinarge ko, ayan, nagkarga. And again, ayan. BO2 na backhoe ng Yanmar. Ayan guys, ito yung arm nya. So operate natin, napakita ko sa inyo. So ito, hinakot ko nga pala yan gamit yung ating truck. So kasyang-kasya or sakto-sakto lang sa truck natin yan guys. Saglit lang ha. Masyadong malapit. Layo natin ng konti. Hirap pumuwesto guys. Saglit lang. Personally experience sa backhoe. So this will be my second time actually. Yung first time nung binaba ko to sa truck.
Okay guys, there you have it. Yan po ang bago nating laruan dito sa farm. Again, hindi po ako bumili niyan. Si Takedas ang bumili niya, bigla na lang binili. Tinawagan ako and pinahakot sa akin. So, again, hindi pa tayo marunong gumamit niyan. So, today was my second time. Again, yung first time nung ibinaba ko sa truck, medyo kinabahan nga ako doon kasi nga never ako nakapag-operate nito. Dati actually sa company namin, nag-aaral ako nito pero yung malaki. So I think it's been siguro mga 15 years mahigit na yon or more. So ngayon lang ulit ako nakahawak ng backhoe. So meron tayong enough time para pag-aralan to, gamayin ang paggamit sa kanya. Again, wala tong upuan, ayusin natin. Then, I'm kind of planning na, or nag-iisip ako na lagyan siya ng parang maliit na bubong dito para just in case hindi tayo may initan masyado habang naggagawa sa labas or sa farm. Pag, diba, during summertime, pag mainit masyado, siyempre malaking tulong pag meron tayong habong. So, wait, bakit ganun? Parang nakatingala, di ba? Hindi ko sure kung ganyan talaga, parang mali, parang nakatingala. Saglit lang guys, tingnan natin ulit. So, again, pinalta natin ang battery. So, na umaandar na siya. Natin ulit. Medyo try sa to guys. So, kailangan natin i-check pa ulit yan, pero I think may problema to kung bakit ganyan. Hindi siya patay. Silipin natin yan. So hindi ko alam kung bakit gano'n parang nakatagilid siya. So medyo dumidilim na. Kaya nagbubukasan na yung mga emergency light natin dito, yung sensor light. Ay, hindi ko pa pala naibaba yung
Again, okay na siya. So, yun na lang hindi ko alam kung bakit ganun. Nakatagilid. Okay. And sa power or lakas, hirap siyang maghukay guys. So, ewan ko rin, baka hindi lang ako marunong pa masyado. Pero kanina kasi, nung tinatry kong magdukal doon, ito yung nakuha ko. So, pag matigas masyado, wala siya masyadong lakas. So, maybe kailangan kong linisin muna yung carburetor niya kasi hindi pa siya totally na lumalakas yung parang pinaka-minor niya or yung idle niya. So pag may time ako, babaklasin ko yung carb nito, lilinisin natin. Kasi again yung idle niya medyo hindi pa ganun kaayos para sa akin. Yung lever na nag-handle ng kanyang idle. So I think dapat mas malakas pa or mas mataas pa yung idling niya pag sinagat natin kasi kapag gagamitin mo na yung backhoe niya o yung grader niya, kailangan niya na mataas yung idling niya para may lakas siya. Pero ito, pagka ganito lang, I think hindi enough to para mabigyan siya or masuportahan ng lakas. Ewan ko rin, pero again, given the time, pag wala na akong, or pag meron na akong free time, check ko to para check natin siya guys pag may oras na ako. Kasi sa ngayon, katatapos ko lang magtanim ng mga sibuyas sa labas tsaka bawang. Nalagyan na natin ng habong o yung net o yung kulambo, sorry. Now yung paligid naman ng bakod, kailangan ko lagyan ng net yung taas. So yung mula lupa hanggang 1.5 yata yung taas yun, itengo. 1 metro at kalahati ang taas ng wire mesh. Pero yung taas nun, medyo merong puwang pa. Kailangan natin lagyan ng net yun all around kasi last time may nakatalon na usa or may nakapasok na usa sa loob last 2 weeks guys. So kailangan natin lagyan ng net muna yon. Then after natin lagyan ng net yon, ito kailangan ko na siyang tapusin guys. So once na matapos natin to, again today is December 2. Hindi ko lang alam kung kailan yung mapapanood ang video na to, pero kailangan tapusin to. Then after kung tapusin to, kailangan ko siyang matambakan ng animal manure in preparation para sa taniman for next year. So next year pa taniman, or gagamitin ko to taniman ng sibuyas again. Meron na tayong 40,000 seeds nabili.
So kailangan ko ipunla yun by siguro February or January. So meron tayo nakuha na vinyl house o greenhouse dito sa Japan. Ano siya, yung pinaka-skeletal lang or yung bakal lang ng greenhouse. Nakuha natin sa kakilala natin na nag-scrap or yung nag-gemba, sorry, kakaitay na nagigiba ng bahay. Tinawagan niya tayo, tinanong kung gusto natin. So, nung nakita ko, okay naman. So, itong space na to, kailangan ko to linisin, guys. Kasi yung nakuha kong vinyl house or greenhouse or yung skeletal ng greenhouse, saktong-sakto dito, guys. Mula doon, mula bakod, 1 meter ang spacing. So mula doon hanggang dito sa sakto yan. So gagawin natin tong pwesto ng greenhouse, and dito tayo lagi magpupunla ng mga seeds natin. So bubuin natin yung greenhouse dito, lalagyan natin ng plastic, then huhukayin natin yung lupa na ito para pag tuwing magpupunla tayo dito at dun sa labas. So dyan tayo maghahanda. So again, ito yung mga bakal ng greenhouse. Luma yan, guys, hindi yan bago. Pero magagamit ko siya para sa binabala kong pasibulan lang ng mga buto. So okay yan, dumidilim na, guys. So kailangan ko nang umuwi. So ayusin ko lang yung mga gamit dito. Again, yung pinakita ko lang sa inyo yung bago nating laruan dito. Again, hindi po ako bumili noon. Wala po akong pambili. Yung pera ko actually, guys, sagad-sagad na ako ngayon dahil dun sa nangyaring problema sa sibuyas. Again, karoon ng problema yung mga seedlings natin. Then, dahil kailangan ko pa rin magtanim, napilitan akong bumili ng mga seeds panibago or seedlings ng sibuyas. Kaya yung doble-doble ang labas ng pera ko, guys. Kaya ayan, medyo hirap tayo ngayon. Pero wala magagawa. Again, kailangan natin magtanim. Dahil kung hindi tayo makakapagtanim, guys, hindi uusad ang ating farm. So, yan. Wait, saglit. Paano ba to? So tulad na sabi ko, kahit sumablay yung pagpapasibol natin ng seedlings ng sibuyas, napilitan tayong bumili ng panibagong seedlings kasi kailangan natin magtanim pa rin, diba? So sarado ko lang yung gate, guys. Okay, so tulad ng sinabi ko kanina, napilitan akong bumili ulit ng panibagong pangtanim kahit nagpunla tayo dahil nga again nagkaroon ng problema doon sa mga punla natin or pinunla natin na buto ng sibuyas. So nagka-doble-doble yung gastos natin. And again, dito sa garden sa pakita ko sa inyo sa badaya. Ngayon, guys, ayun po yung pinagtaniman natin ng sibuyas. So again, yung plastic na lining ng garden bed, wala po sa plano yan. Yung net, wala po sa plano yan.
Basta ang nakaplano lang natin is gumawa ng garden bed at taniman ng sibuyas. So in lining, bumili tayo. Yung cover, bigay ni Ishiara sa yung iba naman binili natin sa kaibigan natin sa Kaitaya. So ayun, again, patong-patong yung gastos. Pero tulad ng sinabi ko, wala tayong magagawa dyan kasi hindi naman tayo pwedeng hanap buhay or mag-start ng business or ng ganyan isang bagay kung hindi tayo maglalabas ng puhunan, di ba? So wala, part yan talaga ng pakikipagsapalaran sa paghahalaman. Pero ang mabigat lang kasi doon or nagpabigat sa atin dahil ngayong dapat kasi hindi na tayo bibili ng seedlings dahil nga nagpa-sibol tayo ng sarili natin seeds. Kaso nagkaroon nga ng problema doon sa mga punla ko. Hindi ko lang sure kung nabigyan ko na ng update or hindi pa. Kasi yung ginawa kong video or update ng seedlings, hindi ko pa actually na-edit. So ang dami kong video na kailangan pang i-edit, ang dami kong ginagawa guys. So ang dami kong ginagawa ngayon dito sa farm na wala na rin akong oras para kuhanan pa sila ng video kahit maganda siyang content or kailangan ko siyang kuhanan ng video dahil nga mag-isa lang tayo kumikilos guys. So hindi ko po siya magawa ng video para maibahagi sa inyo. And again, meron pa rin tayong mga videos, actually ang dami sa phone ko na kailangan ko pa rin i-edit and i-post. So ayan, ang dami kong ginagawa kaya ano na, kulang ako sa oras guys. So yun, again, pasensya na. So sa mga kaibigan din natin sa YT na hindi ko masyado napapasyalan ng mga bahay kasi nga again, nagmadali po kasi tayo or rush tayo sa pag-aayos ng mga sibuyas. So now again, nakapagtanim na tayo kahit kulang dun sa plano natin dahil nga again yung pinunla natin is 12,600 mahigit na seeds, pero wala tayong napakinabangan doon guys. So napilitan akong bumili, nakailang bili ako actually ng mga seedlings yung sa iba-ibang nursery kasi late na rin sila naglabas ng seedlings, although magaganda na yung nilabas nila, malalaki na, so okay lang din naman yun. Kaya ka lang late tayo nakabili and karamihan sa kanila full price kung nabili yung mga seedlings kaya medyo mabigat. Kaya ganun ang laki actually ng nailabas ko na. And so far, ang sa tansya ko nakatanim natin na sibuyas is nasa 5,000 something na, mahigit maybe. Tapos yung bawang naman siguro nasa 1,000 or 1,000 mahigit. And so far, ayun pa lang. So again, yung katabi nun or yung tabi ng bawang at sibuyas na hindi natataniman, so hindi na siya matataniman ngayon guys dahil sobrang lamig na. So hayaan na lang natin siya, pero come next year, yung mga sitaw doon ko na itatanim, yung sili nag-itatanim ko doon na ako magtatanim ng sili siguro sa palibot ng bakod or something. Tapos balak ko rin magtanim ng kalabasa doon kung kakayanin pa. Tapos yung sa loob again, meron na tayong nabili na 40,000 seeds na pangtanim for next year. So doon natin sa loob yun itatanim. Tapos bumili na rin ako ng mga punlaan nun or paglalagyan ng mga seeds, pasibulan, pero kulang pa rin yung, marami pa rin yung kailangan ko. So yun, kaya actually grabe guys, sobrang hectic after na work, lagari talaga ako ngayon, kaya pasensya na. Wala akong masyadong update sa mga tinanim ko, ginagawa ko. So kung meron man ako mga videos na lumalabas ngayon, yun yung mga pre-uploads ko or
mga hindi ko agad na-edit. Then yung mga, kung ano man yung mga ginagawa ko ngayon, ang laki na yung lagtaw. Kaya pasensya na guys, sobrang naging abala po tayo masyado. So yun, so nagdadrive na ako ngayon pa uwi guys. Kaya pasensya na again, hindi ko na masyadong papahabain to. And kung makagawa nyo naman po, paki-like naman po sana video na to. And keep you posted sa mga bagong updates. And kung magagawa nyo naman po again guys, paki-like ang video na to, share sa mga kaibigan nyo, and subscribe na rin po sa channel ko. Malaking tulong po yun para sa akin. So ingat po tayo lahat palagi guys.